Ang kaarawan o birthday ay isang selebrasyon na hinihintay ng karamihan sa atin. Ipinagdiriwang natin ang araw na ito dahil nagpapasalamat tayo na muling nadagdagan ang ating edad. Maraming paraan upang ito ay mai-celebrate, pwedeng kasama ang pamilya o mga kaibigan. Maaari rin na grande o simple lamang. Ngunit paano kung ang inaasahan mong espesyal na araw ay mapuno ng kababalaghan? Paano kung mas magiging memorable ang iyong karawan dahil sa pagsama ng isang hindi inaasahang bisita? Dear Papa Dudut. Hello again Papa Dudut, hello sa mga listeners and hello sa universe. I am back at suki na nga yata ako ng channel mo kasi pangatlong beses ko na itong nag-send sa'yo ng letter. Anyway, para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, my name is Carla Abellana. Char lang. Ako po ito ang baklang habulin. Habulin ng mga kaluluwang hindi matahimik. My name is Chantal. Sana ay mapili mo pa rin ang letter ko kasi baka maumay ka na sa akin, Papa Dudut. Pero sobra akong aliw sa mga comment na nabasa ko. Kaya talagang super jump and tumbling ako sa sobrang happiness. Lalo na yung mga nagsasabi na mag-share pa ako ng mga horror story ko. Actually, marami talaga akong horror story, Papa Dudut. Kaya I suggest, gawan mo na ako ng sarili kong segment, char lang. Anyway, itong kwento kong ito ay never kong makakalimutan. Kasi nangyari siya sa mismong birthday ko. My 18th birthday. Yes po. 18 years old lamang po ako. Sana ay maniwala ka. Biruin ninyo ha, wala talagang pinipili ang mga multo na yan sa pagpaparamdam at pagpapakita sa aking kagandahan. Hindi man lang ako pinagpahinga kahit birthday ng isang Diyos ang kagaya ko. Imbyer na talaga ako sa mga ganyang ghost. Bali medyo continuation ito ng story ko na pinamagatang Ghost Soldier. After nga na makamove on ako kay Oliver, ay nagpromise ako sa aking self na magfo-focus muna ako sa aking sarili. Yes, Papa Dudut. Totoo yan. Naisip ko na mas maganda na gamitin ko na ng full force ang aking husay sa pagpapaganda ng ibang tao through my skills in hair and makeup. Kaya I talked to my best friend named Mama Thalia and Mariposa about my plan. Ay, nag-English na nga. Well, naisip ko kasi na I am not getting any younger. Dapat ay may plano na ako sa buhay. At wala sa plano ko muna ang mga boys na yan kasi nade-distract ako sa kanila. Maghintay muna sila sa ganda ko bago ako magkaroon ulit ng interes sa kanila. Naisip ko na magtayo ng sariling parlor at maging business partner ko sina Mama Thalia at Mariposa since may tiwala ako sa dalawang baklang palaka na yon. Saka like me ay mahusay din sila sa pagpapaganda ng ibang tao. Talagang sarili lang nila ang hindi nila kayang pagandahin, Papa Dudut. At first, medyo nag-alinlangan sina Mama Thalia at Mariposa nang ipropose ko sa kanila ang business idea ko na parlor. Natatakot sila na baka malugi kami or hindi na namin mabawi ang perang ilalabas namin. Sinabi ko sa kanilang dalawa na ang pagnenegosyo ay parang sugal. Hindi mo malalaman na mananalo o matatalo ka kung hindi ka tataya. Risk taker talaga ako. Saka malakas ang paniniwala ko na kaya naming tatlo na magnegosyo. Sinabi ko rin na kahit sa simula ay huwag muna kaming kumuha ng tao, tutal ay magaling namang kaming mag-makeup at maggupit ng hair. Pag-iisipan namin, Chantal, yung sinasabi mo, ang tura ni Mama Thalia. Push, Mama Thalia. Pero remember ha, sa ating tatlo ay ikaw ang pinakamatanda. Kakaunting taon na lamang ang natitira sa buhay mo kaya dapat ay ma-experience mo man lang ang maging mayaman. Who knows? Dito tayo yumaman, hindi ba? Ang sabi ko. Pero mauna ka na sa akin na mategi kung sasakalin kita hanggang mag-violet ka. Bunganga mo rin talaga, Chantal? Ipinapaalala mo ba talaga sa akin na masyonda na ako? Well, kahit na matanda na ako, sa ating tatlo ay ako pa rin ang Diyosa kasi may jowa ako 25 years old. Pagmamalaki pa ni Mama Thalia.
Nagsasabi lang naman ng katotohanan si Mama Talia, Papa Dudut. Siya lang talaga ang may jowa sa aming tatlo. At ang nakakaloka ay papalit-palit siya ng boylet. Hindi ako naiinggit sa kanya kasi wala muna sa priority ko ang magka-jowa kasi ang gusto kong gawin ay business at yumaman. I believe na kapag mayaman at matagumpay na ako ay mga boys na ang mismong lalapit sa akin. At ang kailangan ko na lamang gawin ay ang mamili sa kanila kung sino ang karapat-dapat para sa akin. This time, I will be wiser. Hindi porket Becky ako ay magpapaloko na lamang ako. No, I'm also a human being at deserve ko ng isang love na totoo. Everyday ay super talk ako sa dalawa kong Bex na kaibigan. Si Mariposa ay go na. Si Mama Talia na lang talaga ang medyo nahihirapan ako. Pero after a few days ay nag-go na rin siya kaya tuwang-tuwa ako. Tumingin muna kami ng lugar na pwede naming pwestuhan. May nakita kami na magandang pwesto na malapit sa main road at hindi siya ganong kalaki at dati siyang parlor na nagsara na rin. Pricey ang upa sa pwestong yon pero pinilit ko na yon ang magandang place para sa business namin kasi madaling makita ng mga people. Kesa sa mura nga pero tago at malayo. Pikit mata naming inupahan ang pwesto, Papa Dudut. Mega labas kami ng money para lamang maayos at maging maganda ang aming parlor. Mas okay nang sa ganon kami maglabas ng pera kesa sa mga boys na lolokohin lang kami, hindi ba? Dahil sa hindi naman gaanong kalaki ang parlor namin ay mabilis yung natapos na ayusin. Nagparibon cutting pa kami at nagpa-bless kahit na wala akong nasisense na may multo sa lugar na yon ay kailangan pa rin na mapabasbasan. Medyo okay ang naging kita namin sa mga unang buwan, Papa Dudut. Sabi ko kina Mariposa at Mama Talia na matagal pa bago namin mabawi ang inilabas naming pera. Kaya huwag kaming mainip lalo na at everyday ay meron kaming customer. Hindi naman siya nawawalan. Birthday month ko na. Actually hindi ako pala celebrate ng bongga ng birthday ko. Kaya na sa akin yung sa labas lang din inuman with my friends hanggang sa malasing sila. Pero that time ay bet ko nang maging kakaiba ang aking birthday celebration. Yung hindi ko pa nagagawa. Mga bakla, malapit na ang birthday ko. Ano kaya magandang gawin? Tanong ko sa dalawa kong friend while nagla-lunch kami. E di inuman hanggang mahimatay ulit. Mag-i-invite ako ng maraming boys para mas masaya. Bet mo? Turan pa ni Mariposa. Magpapapunta ka ng boys tapos ikaw lang ang makikinabang. Ganid ka? Wag na lang. Naisip ko kasi na magpunta tayo sa ibang lugar kahit na 1 o 2 araw lang. Ano kaya kung sa dagat? Suggest ko. Push! Para mag-reunion na kayo ng mga kauri mong seahorse. Tumatawang sabi pa ni Mama Talia. Wow! Nakakahiya naman sa kagaya mong bangus. Ganti ko. Bakla, walang bango sa dagat, ang sabi pa ni Mama Talia. Magkakaroon pa lang at ikaw ang unang bango sa dagat, nakairap kong wika. Kapag nag-uusap talaga kaming tatlo ay hindi nawawala ang laitan, Papa Dudut. Normal na sa amin yon at hindi naman kami nasasaktan. Nagkasundo kami na magpunta sa isang lugar na puntahan ng mga gustong magdagat. Ang sabi ni Mama Talia ay pwede niyang hiramin yung kotse ng jowa niyang si Polo para may sasakyan kami. Isama na rin daw namin si Polo para may driver kami. Marunong din naman ako mag-drive kaya sabi ko ay kapag napagod si Polo ay pwedeng ako ang pumalit sa kanya. Mabuti at madaling kausap ang jowa ni Mama Talia at pumayag siya kaagad-agad. Basta sagot daw namin ang gas ay walang problema. Kaya lang kahit maglabas ako ng pera, birthday ko naman yon, Papa Dudut. Plinano na namin everything. Nagbook na kami ng accommodation at nag-budget na rin. Nag-share naman ng mga friends kong halimaw kaya nabawasan ang gagastusin ko. Pa-birthday na raw nila yon sa akin kaya huwag na ako mag-accept ng gifts mula sa kanila. Kung makapagsalita sila ay parang nagbibigay talaga sila ng regalo sa akin tuwing birthday ko. Char lang, Papa Dudut. Yung maging friend ko sila ay magandang gift na yon sa akin
Drama ko naman. Sinabi ko sa mga friend ko na madaling araw o gabi kami bumiyahe kasi ayokong abutin kami sa daan ng birthday ko. Gusto ko ay salubong sa birthday ang gagawin namin doon sa beach resort para bongga na talaga Papa Dudut. Dahil celebration yon ng birthday ko ay wala na silang nagawa kundi ang pumayag. Kaya mahigit 2 days din na isasarado muna namin ang parlor. Gabi pa lamang ay nasa bahay na si Polo at first time namin siyang makilala ni Mariposa at kahit na medyo bata pa siya kumpara sa edad ni Mama Talia na lagpas na yata ng 2 kalendaryo ay mukha namang mabait si Polo. Saka feel ko ay hindi money ang reason niya kung bakit ginawa niya si Mama Talia kasi okay ang work ng boylet. Siguro naghahanap ng lola figure si Polo. Char lang. Natulog lamang kami ng kaunting oras para may energy sa mahaba-habang biyahe. Bandang 1:00 ng madaling araw ay dinala na namin sa kotse ni Polo ang mga gamit namin at umalis na kami. Sa backseat kami ni Mariposa pumuesto. Noong una ay kwentuhan pa kami at nakakatuwa na nakakasabay si Polo sa mga jokes namin kahit straight siya Papa Dudut. Makalipas ang 2 oras ay nawala na ang energy ko dahil sa antok. Naubos na ang kwento ko kaya sinabi ko sa mga kasama ko na I'm gonna sleep muna. Sabi naman ni Polo ay carry na niya ang walang kapalitan sa pagmamaneho dahil sanay siya sa long drive. Pumuesto na ako ng maayos at pumikit. Si Mariposa ay busy noon sa pagsa-cellphone. Nakita ko na may ka-chat siya sa isang dating app. Mukhang naghahanap siya ng boylet at baka naiinggit kay Mama Talia. Matagal akong nakatulog dahil sa maayos mag-drive si Polo. Hindi siya kaskasero. Very maingat siya, aba dapat lang no? May sakay siyang Diyosa at ako yon. Saka nag-iingat din siguro siya at baka akala niya ay isang lumang anito na babasagin si Mama Talia. Nasaan na tayo? Tanong ko nang magising ako. Nasa kotse pa rin malamang, pabalang na sagot ni Mariposa. Pasalamat ka bakla at maganda ang gising ko kundi dudugo sa tadya ko ang nguso mo sa sagot mo sa akin. Pabiro kong sabi kay Mariposa. Malapit na tayo. 1 hour na lang siguro. Sagot pa ni Polo. Sobrang excited na ako. Magpa 5 AM na kaya medyo madilim pa rin. Walang mga bahay sa dinadaanan namin. Puro matataas na talahib at mga puno na ang aming dinadaanan. Nakatingin lamang ako sa labas at ina-appreciate ang nature. Nakikita ko na rin sa kalayuan ng dagat kaya talagang malapit na kami. Habang nagmo-moment ako at iniisip ko na isa akong main character ay nagulantang ako nang may nakita akong babaeng nakaputi na bestida sa gilid ng daanan. Nakayuko siya at medyo natatakpan ng hair niya ang kanyang face. Nakatayo lamang siya pero agad kong na-feel na kaluluwa siya. Sa dami ba naman ng multo na nakita ko ay malakas na ang pakiramdam ko sa kanila. Pero minsan ay sumasablay pa rin naman ako at may mga multo na inakala ko na tao talaga. Pero sa babaeng yon ay tumayo ang balahibo ko at ibang panlalamig ang na-feel ko, Papa Dudut. Nalagpasan namin ang babae. Halos dumaan lamang siya sa mata ko. Hindi ko muna sinabi sa mga kasama ko ang nakita ko kasi knows ko na super matatakotin si Mama Talia. Pero 3 beses ko pang nakita yung babae sa gilid ng daanan na nakatayo at para bang nakatingin siya sa akin. Naramdaman ko ang emosyon niya. Galit siya, Papa Dudut. Kapag gano'n ang na-feel ko sa isang kaluluwa ay medyo natatakot talaga ako kasi iba silang umatake. Nagdasal na lamang ako na sana ay huwag na siyang magpakita sa akin. Kasi parang na-absorb ko yung negative energy niya. Sumasama ang pakiramdam ko at sobrang bigat niya sa pakiramdam. Hindi na ako nakatiis at nagsalita na ako. Na-sight niyo ba yung babaeng nakaputi sa may daanan? Tanong ko. Dumali ka na naman, Chantal ah. Tigilan mo muna yung pananakot mo, agad na sabi ni Mama Talia. Sa may nakita talaga ako eh. Maraming beses ko siyang nakita. Hindi ako nananakot no. I'm just telling the truth. Turan ko. Bakit? Anong meron? Curious na tanong pa ni Polo.
Sinabi ni Mariposa kay Polo na may third eye ako at nakakakita ako ng mga kaluluwa at kung ano-ano pa. Napawaw si Polo kasi gusto rin niyang makakita ng multo pero sabi ko ay huwag na niyang pangarapin kasi hindi biro kapag may kakayahan siya ng kagaya ng sa akin. Clinose ko na lamang ang mouth ko, Papa Dudut, at si Mama Talia kasi ay natatakot na siya. Baka bigla siyang atakihin sa puso kasi matatakotin talaga ang matandang bakla na yon. Saka inisip ko na baka nagpakita lang talaga yung babae sa akin at wala siyang gagawin. Nako, subukan lang niya kasi hindi ko siya uurungan lalo na at next day ay birthday ko na. Safe kaming nakarating sa destination namin, Papa Dudut. Isang room lang ang nirent namin na good for 4 person. Pero dahil sa medyo maaga pa para i-check-in time ay tumambay muna kami sa isang kainan at nag-breakfast na rin. That moment ay iba na ang feels ko. Feeling ko ay magkakasakit ako at alam kong dahilan ay dahil doon sa babaeng nakita ko. Super negative ng vibes niya na parang nasipsip ko yon. Carry lang naman sa akin ang sumipsip pero hindi ganong bagay. Nakakaloka. Sinolo ko ang nararamdaman ko, Papa Dudut. Kunwari ay okay lang ako. Nang pwede na kaming mag-check-in ay nag-check-in na kami. Nag-rest kaming lahat, katabi ko si Mariposa sa kama habang sina Polo at Mama Talia ang magkatabi. Gusto ko na sanang tadyakan sa bunganga si Mariposa kasi parang ugong ng barko ang hilik niya. Pero dahil sa super pagod ako ay nakatulog naman ako. Nalimpungatan ako at madilim na sa kwarto. Tulog pa rin ang mga kasama ko at nagpunta ako sa CR at nang lumabas ako roon ay natigilan ako paano ay nakita ko yung babae na nakatayo malapit sa kama namin ni Mariposa. 100% sure ako na siya yung babae na nakita ko sa may daanan at talagang sumunod pa siya sa amin. Sana all ay nakakapag-travel ng walang kahirap-hirap. Umalis ka, lubayan mo kami, singhal ko sa babae. Hindi ko pinakita sa kanya na afraid ako. Naglakad pa rin ako papunta sa higaan at humiga. Tinalikuran ko yung babae hanggang sa hindi ko na na-feel ang presensya niya, Papa Dudut. Hindi na ako nakatulog kasi nagising na sina Mama Talia at nag-aya na silang kumain. Bumalik kami sa restaurant kung saan kami nag-breakfast. Ano palang plano mo sa salubong sa birthday mo, bakla? Tanong ni Mariposa sa akin. Magbar tayo. Magpakalasing tayo mamayang gabi. Excited kong sagot. Okay na ang pakiramdam ko noon, Papa Dudut. Ay bet ko yan. Nakakamiss din na maglasing tapos may hahablot sa akin at sasabihin niya na babe stop, you're already drunk. Kinikilig na wika pa ni Mariposa. Gaga, walang gaganon sa'yo, ambisyosa. Turan ko. Basta sa akin may gaganon later. Akala mo ay pusang naglalambing na inihilig ni Mama Talia ang ulo niya sa balikat ni Polo. Halatang iniinggit niya kami. Natuloy ang plano ko na yon, Papa Dudut. Pagkatapos ng dinner ay naghanap na kami ng maiinuman at dahil sa maraming bar sa lugar na yon ay hindi naman kami nahirapan. Nagtikila with lemon kami at nang magto 12 AM na ay binati na nila ako ng happy birthday. Grabe, super happy ako kasi nadagdagan ang edad ko. Tapos may isang boylet pa akong nakilala at nang lasing na ako ay may binulong siya sa akin. Punta raw kami sa dilim. Siyempre marupok ako kaya sumama ako sa kanya. Lumayo kami sa bar at nagpunta kami sa likod ng isang puno. Anong gagawin natin here? Pabebe kong tanong. Alam mo na yun, sabi ng lalaki sabay kindat sa akin. Hala, hindi ko alam. Inosente pa po ako. Pag-iinarte ko. Napawaw ako na maghubo na ang lalaki sa harapan ko. Nakita ko ang langit, Papa Dudut. Pero nawala ang excitement ko nang makita ko yung babae sa likuran ng lalaki. Nakatayo siya at nakatingin sa akin. Ang hitad na multo, gusto pa yatang panoorin kung paano ako mag-perform. Sana ay magkaroon siya ng kuliti sa mata kahit na hindi ako sure kung nagkakaroon ba ng ganon ang mga ghost. Nawala na tuloy ako ng gana. Sinabi ko sa boylet na huwag namin gawin yun doon kasi mali. Baka may makahuli sa amin at kung ano pa ang mangyari sa amin. Na-disappoint si boylet at nauna pa siyang umalis sa akin. Busangot ang mukha ko nang balikan ko sina Mama Talia. O kumusta ang booking? Tanong ni Mariposa.
Zero? Buisit na multo yun? Maninili pa yata. Nagpakita sa akin kaya nawalan na ako ng gana. Nawalan din tuloy ng gana si baby boy nang umatras ako. Ang naiinis kong sabi. Ay parang bet ko palang maging multo. Makakapanilip ako anytime, anywhere. Ang sabi pa ni Mariposa sabay palakpak. Talaga bet mo maging multo? Halika at lulunurin kita sa dagat. Wika ko. Naku kahit na anong lunod ang gawin mo dyan kay Mariposa, hindi yan malulunod. Si Orchen yan no. Biro pa ni Mama Talia. Wow makapagsalita, hindi porket may jowa kay maganda ka na Mama Talia. Ikaw ang hindi malulunod kasi pugita ka. Ganti pa ni Mariposa. Alam ko na inaaliw lamang ako ng mga friends ko kasi embiyer na talaga ako doon sa multo na yon, Papa Dudut. Wala akong ginagawa sa kanya tapos ay ginugulo niya ako. Siya itong nagpakita sa akin tapos siya pa ang may ganang sirain ng birthday ko. Pero knows ko na may mga kaluluwa talaga na kapag nalaman nila na nakikita mo sila ay guguluhin ka nila. Ang hindi ko matanggap ay bakit sa mismong birthday ko pa. Ang daming araw sa kalendaryo. Bakit hindi niya i-schedule ang pagpaparamdam niya? Wala siyang konsiderasyon. Okay na sana ang birthday ko pero sinira ng multo na yon. Nainis tuloy ako kasi noon na nga lang ako nag-celebrate ng birthday ng ganon tapos ay nasira pa. Nang mag-uumaga na ay nag-breakfast na kami at pagkatapos ay naghanda para sa aming pag-alis. Nauna na ako sa parking area kasi ang tagal ng mga kasama ko. Nakatambay lang ako sa labas ng kotse ni Polo nang may kakaiba akong naramdaman. Nakita ko yung babae sa hindi kalayuan. Talagang kahit umaga ay nagpapakita siya sa akin. Nilapitan ako ng may edad na lalaki at nagbabantay sa parking space para singilin ako ng bayad. Wait lang kuya, wala kasi akong pambayad, nandun pa sa mga kasama ko. Ang sabi ko kay Manong. Nakikita mo rin siya hindi ba? Tanong ni Manong at itinuro niya ang kinakaroonan ng babae na wala na sa paningin ko ng time na yon. Nagulat ako. Ano po? Bulalas ko. Napansin ko na nakatingin ka sa kanya. Huwag ka mag-alala kasi nakikita ko rin siya. Yung babae, wika ni Manong. Kay Manong ko nalaman na ang babaeng yon ay matagal nang nagpaparamdam sa lugar na yon. Biktima raw kasi ito ng pangahalay at pagkatapos ay pinatay. Hindi na raw nalaman kung sino ang gumawa noon sa babae kaya marahil daw ay patuloy yung nagpaparamdam dahil gusto nitong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Naawa ko sa girl na multo sa sinapit niya pero hindi pa rin nawala ang inis ko sa kanya, Papa Dudut. Hindi kasi maalis sa isipan ko na na-zero ako sa aura ko last night nang dahil sa kanya. Hanggang sa paalis na kami ay hindi pa rin maganda ang mood ko. Kahit na anong gawing pagpapatawa ni Mama Talia at Mariposa sa akin ay walang epek. Sabi nga ay magloko ka na sa lasing, wag lang sa baklang na wala ng booking. Sa biyahe ay itinulog ko na lamang ang bad trip ko. Pero hanggang sa pagtulog ko ay hindi pa rin ako nilubayaan ng babaeng multo. Nagpakita siya sa dreamland ko. Naglalakad siya habang nakatingin ako sa kanya. Ang drama nga niya kasi mega walk out siya sa akin. Pagkatapos ay sinundan ko siya sa gilid ng daanan at bigla siyang lumingon sa akin. Wala siyang mukha, Papa Dudut. Nang magising ako ay hindi ko naitago ang inis ko. Buisit kang babae ka. Kahit sa dream ko nagpapakita ka. Inis kong sigaw. O bakla, ano nangyayari sa'yo? Nababaliw ka na ba? Takang tanong ni Mariposa. Yung multong babae na panaginipan ko tugon ko. Iniisip mo kasi siya kaya napapanaginipan mo. Iba kasi ang isipin mo, like boys and not us. Humahagikik na sabi ni Mama Talia. Pinatabi ko muna kay Polo ang kotse nang mapadaan kami doon sa daanan kung saan ko unang nakita yung babae. Hindi ko bet na sumama pa siya sa amin kaya ang ginawa ko ay pinagdasal ko ang kaluluwa niya. Nakiusap ako sa kanya na huwag na siyang sumama sa akin sa bahay dahil hindi ko siya matutulungan. Umasa ako na susundin niya ako at kampante na ako nang makauwi kami sa bahay. After ng ilang days ay normal naman ang lahat. Hindi ko na na-feel yung girl na ghost.
Nakapagtrabaho ako ng maayos sa parlor at nakapagpahinga ako sa bahay nang walang iniisip, Papa Dudut. Hanggang isang araw habang nasa loob ako ng banyo sa parlor ay narinig ko si Mariposa na nagtatala kay Mama Talia. Nagtataka ako kasi parang may kaaway si bakla. Paglabas ko ay tinanong ko silang dalawa kung ano ang nangyayari. Ito kasing si Mariposa, tinakbuhan ng customer. Galit na galit si bakla, sagot ni Mama Talia. Paano ba naman friend, may babae akong nakita na nakaupo dyan sa harap ng salamin. Tinanong ko kung anong ipapagawa niya tapos hindi sumasagot. Hinaplos lang ang hair niya kaya naisip ko na magpapagupit. Nung niready ko na ang mga gamit, biglang nawala. Nakakaloka hindi ba? Galit na kwento ni Mariposa. Kung makatala ka naman bakla, mabuti sana kung nakagupitan mo na siya tapos biglang nawala. Baka nag-change siya ng mind. Baka nang makita ang face mo, naisip niya na wala pala siyang tiwala sa iyo. Tawa ko. Maya-maya ay natigilan ako. Paano yung may kakaiba akong na-feel? Bumigat ang dibdib ko at kapag ganoon ay alam ko na may kaluluwang malapit. Doon ko naisip na baka yung babaeng nakita ni Mariposa ay isang babae na nakita ko noong birthday ko. Sinabi ko yon sa kanya. Chantal, please lang. Tigilan mo na yung mga multo-multo mo. Pigil ni Mama Talia sa akin. Mama Talia, sinabi ko lang para aware kayo. Saka hinala pa lang sa akin at hindi pa ako sure eh. Baka lang naman eh. Saka may possibility talaga na sundan tayo ng babaeng intermediate na yon. Kasi knows niya na nakakakita ako. Paliwanag ko. Kahit na, mas mabuti nang wala akong alam. Huwag mo na lang sabihin sa akin ang mga nakikita mo. Sambit pa ni Mama Talia. Itong si Mama Talia, tumatandang takot, irap ko. Ano magagawa ko kung matatakotin ako, no? Saka ganito talaga kapag magaganda matatakutin. Parang damsel in distress. Turan pa ni Mama Talia. Asan ang damsel in distress? Baka camel na stress. Biro pa ni Mariposa. To be honest, Papa Dudut, after na marinig ko ang kwento ni Mariposa ay naging kakaiba na ang pakiramdam ko. Malakas ang hinala ko na kaluluwa ang babaeng pumasok sa parlor na sinasabi ni Mariposa na tinakbuhan siya. Kinabahan tuloy ako kasi baka maging haunted parlor na ang parlor namin. Baka makaapekto yon sa kita namin at baka pati ang mga suki namin ay takutin niya. Si Mariposa na lamang ang kinausap ko kasi matatakutin talaga si Mama Talia. Sinabi ko sa kanya na kapag nagpakita ulit yung babae sa kanya ay kausapin niya. Sabihin niya na umalis na ito at tigilan na kami dahil wala kaming maibibigay na tulong. Naniniwala kasi ako na kapag ni-real talk namin yung babaeng multo ay lulubayan na niya kami. At babalik na siya sa lugar na pinanggalingan niya. Seryoso, natakot at kinabahan ako kung tama ang hinala ko na yung babaeng multo nga ang naka-encounter ng baklang si Mariposa. Ang baklang kasing yon ay wala pang sense kung multo ba o tao ang kanyang nakakasalamuha. Kaya duda ako na baka nakahada na siya ng ghost, Papa Dudut. Charot lang. Kasi kung tama ang hinala ko na finalo ako ng multo na yon, for sure ay meron siyang kailangan sa akin. Kung sa Facebook o TikTok na lang sana niya ako finalo ay matutuwa pa ako sa kanya. One day na siguro ko na sumunod siya nang maiwanan akong mag-isa sa parlor. Pinauna ko na kasing umalis sina Mama Talia at Mariposa kasi may tinatapos pa akong riband ng gabing yon. Naawa rin ako sa mga friends ko kasi knows ko na super haggard sila maghapon. December kasi noon at season ang mga nagpapariban dahil sa 13th month pay and bonuses. Habang super effort ako sa pagpaplansya ng hair ni Madam, ay napatingin ako sa salamin at natigilan ako nang makita ko sa mirror yung babae. Nakatayo siya sa may isang sulok at nakayuko. Hindi ko siya pinansin noong una. Madam, okay lang ba na bukas ko natapusin yung reband ninyo? Tanong ko sa customer. Hindi pwede now na, may lakad ako tonight. Tugon pa ni Madam. Sure Madam, napipilitan kong wika. Kahit ang bigat na ng pakiramdam ko dahil doon sa multo ay tinapos ko pa rin ang reband ni Madam. Iba kasi talaga ang epekto ng multo na yon, Papa Dudut. Nakukuha ko yung bad energy niya
Ganon siya kalakas. Kere lang sa akin na makakita at makaramdam ng mga multo, pero kapag ganon na naaapektuhan ako ay ayoko. Kaya habang nagliligpit ako ng mga gamit ay kinausap ko siya. Hindi ka dapat nandito. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Ako na ang nakikiusap sa iyo, wag mo kong guluhin o ang mga kaibigan ko. Wala kaming kasalanan sa iyo. Mahinahong kong sabi at umalis na ako ng parlor. Pag uwi ko sa apartment ay nawala na ang bigat ng feeling ko, kaya nalaman ko na sa parlor lang nagstay yung babae. Bet niya doon at hindi ko alam kung bakit. The next day ay sinabi ko kina Mama Talia at Mariposa ang aking nalaman. Bakit naman dito pa sa parlor dati nag-freeloader yan? Bakit hindi pa sa apartment mo? Tura ni Mama Talia. I don't know, Mama Talia. Sinabi ko sa inyo para aware kayo, mag-expect na kayo ng something creepy, okay? Ang sabi ko. Nag-start na nga ang pagpaparamdam ng girl lalo na yon, Papa Dudut. Kung minsan ay may mga gamit kaming nawawala. Parang nananadya pa nga kasi kung kailan need namin gamitin ang isang gamit ay saka nawawala. Sobrang hassle sa work and business namin. Tapos sa tuwing nasa parlor ako ay palagi ko siyang nararamdaman. May ilang beses ko rin siyang nakita. Palagi siyang nakatayo sa kung saan at kung minsan kapag may ginagawa ako ay dumadaan siya sa likuran ko. Kahit ang dalawa kong kasama ay affected na ng dahil sa multong yon. Lalo na si Mama Talia na naging paranoid na dahil feeling niya ay magpapakita raw sa kanya ang multo. Isang gabi ako na naman ang mag-isang naiwan sa parlor. Nagwawalis ako ng mga nagkalat na buhok sa sahig nang bigla akong kinilabutan at nanlamig. Andito ka na naman? Bakit ba bet na bet mo dito eh? Doon ka na lang sa kalsada, mas maganda ron. Beautiful scenery, fresh air, saka marami kang matatakot doon. Makakakota ka. Makakatakbo ka pa dahil sa talahiban, maalaro sana roses ka doon. Maraming sasakyan ang dumadaan, malay mo naman makakita ka ng gwapo nagmamaneho. Hindi ba? Dito puro merlat ang pumupunta. Hindi ka magkaka-love life dito, ang sabi ko. Kung may ibang tao sigurong makakaside sa akin na nagsasalita ng mag-isa ay baka isipin nila na nasisiraan na ako ng ulo. Pero kebs lang, Papa Dudut. Naisip ko na baka madala ko na sa santong dasalan ang multo at umalis na siya. Napasigaw ako nang biglang mahulog yung blower at nabasag. Napayak ako kasi medyo mahal ang klase ng blower na yon. Alam ko na yung multo ay ang may gawa noon kaya naggalit talaga ako sa kanya, pero kinimkim ko na lamang muna at baka kung ano pa ang basagin o sirain niya kapag ginawa ko yon. Nagmamadali na akong umalis ng parlor the next day. Natalakan pa ako ni Mama Talia nang dahil sa nasirang blower. Sinabi ko sa kanya na hindi ako ang may gawa noon kundi yung multo. Ang naging desisyon tuloy ay ibabawa sa share ko sa kita for that month ang presyo ng blower na nasira ko. Kasi ako ang nandoon ang masira yon. Talagang nagiinit na ang ulo ko sa multo na yon, Papa Dudut. Nabawasan pa ang pera ko. Nag-iipon nga ako ng money para sa aking pagpaparhinoplasty. Of course, gusto kong gumanda ang ilong ko para todo na ang pagiging Diyos ako. Lunchtime na ng araw na yon at tinamad kaming magluto kaya napagkasunduan naming bumili ng food sa malapit na fast food restaurant. Ako na ang bumili kasi tinatamad ang mga kasama ko. Medyo matagal akong nawala sa parlor. Mahaba kasi ang pila kasi lunchtime. Siguro ay mga 30 minutes bago ako nakabalik sa parlor. At naloka ako sa inabutan kong eksena, Papa Dudut. May tinatalakang baklang long hair sina Mama Talia at Mariposa. Nakasuot ng white dress si Becky at napagkamalan nila itong multo. Umalis ka rito, dinestroy mo pa ang blower namin, sigaw ni Mariposa. Kumuha naman ng rosary si Mama Talia at nag-ala exorcist siya. Itinapat niya sa mukha ni Becky ang rosary. Sa ngalan ng lahat ng santo, umalis ka rito. Masamang spirit, layas! Sigaw ni Mama Talia na akala mo ay nagkaroon ng Best Actress Award. Ano ba? Hindi ako multo. Galit na sigaw ng Becky. Hoy, tigilan niyo yan, hindi siya multo. Pigil ko sa dalawa.
Madam, sorry ha, hindi pa kasi kumakain ng mga kaibigan ko eh. Ganyan sila kapag nagugutom. Napagkamalang kanilang multo kasi ganyan ang suot mo. May binyagan akong pupuntahan kaya ganito ang suot ko. Akala ko pa naman magandang magiging trato ninyo sa akin kasi pare-parehas tayong mga bakla rito. Tapos ganito pa ang gagawin ninyo sa akin. This is so unprofessional. Galit na sigaw ng Becky na pagkamalang multo. Ay, Becky ka rin, madam. Naku, akala ko kasi babae ka. Mukha ka pong babae, madam. Pambobola ko. Ayoko na. Sa iba na lang ako magpapamakeup. At nag-walk out na yung Becky at hindi ko na siya nagawang pigilan pa. Super stress ako sa nangyari na yon, Papa Dudut. Hindi ko knows kung matatawa ba ako o magagalit nang ikumpirma sa akin ni Mama Talia na napagkamalan talaga nilang multo yung Becky dahil lang sa suot nitong white dress. Naalala raw kasi nila yung sinabi ko na kapag nakita nila yung multo ay papalayasin dapat. Nanggigigil na talaga ako sa multo na yan ha. Nawalan pa tayo ng customer dahil sa kanya. Paano kung i-chismis tayo ng baklang yun tapos wala na magpunta rito sa atin? Ang nababahalang sabi pa ni Mama Talia. Tumawag na kaya tayo ng medium? Turan pa ni Mariposa. Ay, small lang ako sa damit ha, hindi medium. Ang sabi ni Mama Talia. Gaga, hindi ganong medium yung nagpapalis ng multo, Mama. Yun ang ibig kong sabihin, parang espiritista. Pagtatama pa ni Mariposa. Bakit kasi may pa-medium-medium ka pa? Pwede namang espiritista na lang. Ira pa ni Mama Talia. Tumutol ako sa suggestion ni Mariposa, Papa Dudut. Gastos pa kasi yun at hindi ako papayag na maglalabas ako kahit piso para lang mapalaya siya sa parlor namin. Isang gabi pauwi na kami nang biglang sumigaw si Mariposa na nasa maliit naming kitchen. Nagtatakbo siya papunta sa amin ni Mama Talia at yumakap siya sa akin. Sigaw siya ng sigaw at kahit na anong tanong namin kung ano bang nangyari ay ayaw niyang tumigil sa pagsigaw. Hindi na ako nakapagpigil pa at sinabunutan ko na si Mariposa. Ano ba kasi nangyayari? Ang sakit ng sigaw mo sa tenga, bakla. Inis kong wika. Yung babae nagpakita siya sa akin Dumaan siya sa harapan ko. Sagot ni Mariposa. Umuwi na tayo. Bilisan na natin. Takot na sabi pa ni Mama Talia. Dahil sa nangyari na yon ay mas lalo akong natakot not for myself kundi para kina Mama Talia at kay Mariposa. Kung ako lang kasi ay carry kong tiisin ang pagmumulto niya. Pero kung ang mga friends ko ay hindi sila sanay sa ganung ganap, Papa Dudut, baka mamaya ay atakihin pa sila sa puso. Ayaw ko namang mawala ng friend nang dahil sa babaeng yon. Kapag nangyari talaga yon ay hindi ko mapapatawad ang multo na yon, Papa Dudut. Lumipas pa ang mga araw at hindi na ako makapag-work ng maayos dahil araw-araw kong nararamdaman yung presensya ng babae. Ang daming beses ko pa siyang nakikita pero hindi ko na lamang pinapansin. Pati kina Mama Talia at Mariposa ay nagpaparamdam siya. Isang gabi late na kaming natapos sa last customer namin dahil sa ang dami niyang pinagawa. Pagod na pagod kaming tatlo. Mga bakla, rampa naman tayo tonight. Pampatanggal ng pagod. Suggestion ko. Ay bet ko yan. Saan tayo gogora? Tanong pa ni Mariposa. Lahat kami ay napasigaw sa gulat nang biglang bumukas at sumarado ng malakas ang pinto ng parlor. Sa lakas ng pagkakasarado na yon ay nabasag yung ibabang bahagi ng pinto namin na gawa sa salamin. Diyos ko, ang mahal ng pagpapagawa niyan. Sigaw ni Mama Talia. Nose ko na yung babaeng multo ang may kagagawa noon, Papa Dudut. Hindi na ako nakapagpigil ng moment na yon. Sobra na ang babaeng yon at hindi na ako makakapayag na perwisyuhin pa niya kami ng maraming beses. Kaya talagang sumabog na ang galit ko at nagsisigaw na ako, Papa Dudut. Leche kang multo ka? Bakit mo ba kami ginugulo? Kami ba ang humalay sa'yo? Kami ba ang pumatay sa'yo para ganituhin mo kami? Hindi naman, hindi ba? Grabe ka na sa amin ha? Buisit kang babae ka. Ngayon ka magpakita sa akin at magtuos tayo. Magsabunutan tayo at kakalbuhin ko lahat ng buhok mong babae ka. Buti sana kung may kasalanan kami sa'yo. Wala naman. Galit na galit kong sigaw. Bakla naman ha.
baka lalo siyang magalit. Pigil di Mama Talia sa akin. Ay hindi Mama Talia, sumusobra na yung babae na yan. Tayo ba ang humalay at pumatay sa kanya? Mga bakla naman tayo, turan ko. Ikaw na babae ka ha? Kapag ikaw ay hindi ka pa umalis dito, ako na ang makakalaban mo. Bakit hindi ka magpunta sa pumatay sa'yo at silang takutin mo? Ikaw, naiintindihan ko kung bakit ka galit kasi naghahanap ka ng hustisya. Pero huwag kang manakot sa kagaya namin na walang kasalanan sa'yo. Halika nga at magpakita ka, sasampalin talaga kita para magising ka. Matapang kong dugtong. Bago kami umalis ay tinakluban namin ang karton ng nasirang pinto. Nilinis pa namin yung mga bubog at hindi na tuloy kami nakarampa dahil nawala na kami ng gana ng dahil sa mga nangyari. Naging effective naman ang ginawa kong paghuhurmentado, Papa Dudut. Simula kasi na magwala ako at awayin ko ng bongga yung babae ay hindi ko na siya naramdaman sa parlor. Hindi na rin siya nagpakita sa akin at kina Mama Talia at Mariposa. Hangang-hanga naman ang Becky friends ko kasi ang tapang ko raw. Nag-thank you sila sa akin kasi kung hindi ko ginawa yon ay baka ginugulo pa rin kami ng babaeng yon. Pero syempre naawa pa rin ako sa multo na yon, Papa Dudut. Alam ko na hindi maganda ang nangyari sa kanya at wini-wish ko na sana ay mahanap na niya ang justice na deserve niya. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Papa Dudut. Million thanks if ever na mapili mo ang sulat ko. Don't worry, kapag sinipag ulit ako ay magpapadala ako ng letter. Bet nyo ba mga listeners? Pero sana sa susunod ay love life ko nang ikikwento ko at hindi na katatakutan. Char lang. Nagmamaganda, Chantal. May mga pagkakataon na kahit na naaagrabyado tayo ay mas pinipili na lamang nating manahimik. Hindi tayo umaalma at lumalaban dahil mas pinipili nating huwag makapanakit ng damdamin ng ibang tao. Ngunit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay hinahayaan natin na tayo ay matakot at tapak-tapakan. Dapat ay marunong din tayo na lumaban at ipaglaban ang ating karapatan bilang isang tao. Habang buhay tayong mabubuhay sa takot at hindi matatapos ang pang-aapi sa atin kung hahayaan natin palagi na tayo ay tapak-tapakan at takutin. Walang masamang lumaban kung alam mo na ikaw ang tama at naaapektuhan na ang iyong peace of mind. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.